So kung isa ka sa mga nakakaranas ng mga ganitong klase ng problema sa welding machine mo, yung ayaw niyang feeling mo ayaw niyang dumikit o mahina siya. Siyempre, at kung bago ka pa lang pala dito ulit sa channel natin, sana wag na wag mo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So yun nga, na meron siyang ginagamit mo is parang ayaw niyang dumikit. So parang nagtataka ka. So ito yung ah isang idea na ibibigay natin sa inyo, yung pag nag-welding kayo ng ganitong klase yung gamit nyo tapos ayaw niyang dumikit na parang hindi siya gumagana. So ito yung meron siyang power, so ayos yung kanyang current. Yan o, nakikita nyo yung kanyang current. So sumusunod naman siya. So ang nagiging problema niya naman pag ginagamit mo siya, parang ang hina-hina niya na hindi mo, kahit in-adjust mo na yan dito sa kanyang current, so ayaw niya pa rin umangat. So kita nyo naman yung ano niya is ayos naman, sumusunod naman. So ano ba yung nagiging problema? Yun yung mga papakita natin na pwede nyo gawin pag may ganitong klase kayo. And then yung siyempre yung kable, so isa yan sa mga check din natin kasi yan isa sa mga nagbumibigay din ng problema minsan once na nag-welding tayo na hindi natin napapansin na yan pala is mayroon ng mga problema. So unang-una gagawin natin, bubuksan ulit natin to para makita nyo yung loob nito. So ngayon ito na siya, ito na yung pinaka loob nya. So ito yung mga sinasabi ko na dapat nating ma-check yung mga terminal na yan. So yung mga palabas na galing dun sa positive at negative natin. So yan yung kailangan yung i-check kung maluwag ba siya. Kasi minsan katagalan nagbabibrate siya. So ito is nasa ground. So ito na yung positive niya. So kadalasan yan nandito sa dalawang terminal na yan, lumuluwag siya. So kasi pag pinapasok natin yung ano natin, yung dulo ng connector natin. So yung ano, iniikot natin yan para mag-lock siya. So kadalasan diyan siya bumibitaw. So dito ang gagawin natin, panghihigpitan natin lahat yan. So para mas ano lang siya, masiguro natin na wala talaga tayong walang mga problema. Pero pag mga to, so yan, to kita ko ang dumi. So lilinisan ko na rin siya. So ito na siya. Ngayon, gagawin natin is maghihigpit na tayo. Higpitan natin lahat ng mga terminal. So kung mayroon kayong ganitong problema, so tas gumagana pa yung current niya, so nagmo-problema kayo bakit ayaw na siyang gumana o mahina siya. So panghigpitan niyo yan, yung mga terminal, yung mga itong lalo na to. Ito issue nasa positive, yung tatlong screw na yan. So yan yung palabas ng positive natin. Yan, panghihigpitan nyo lang yan. Di naman masyadong pag may mapansin lang kayo maluwag, yun ang higpitan nyo. So dito sa ground nito, ito yung kadalasan na nagkakaroon ng problema dyan. So kasi siya, naka-bolt. So lumuluwag siya katagalan. So ito napansin ko rin nga, maluwag na siya. So naiikot ko siya. Umiikot yung pangontra pati doon sa kabila. So gawin natin, lagyan natin ng siya. Kuha natin ng pangontra para mahigpit na natin to ng maayos. So yan yung nasa likod nito kasi naka-bolt lang ito eh. So possible na once na nag-vibrate yan kasi may blower yan. So yan, lumuluwag yan. Ito talagang medyo maluwag siya. So yan yung mga mga problema dyan na once na ginagamit mo, parang feeling mo kasi bumibitaw yung ground. So nawawala-wala yung ground, kaya nagtataka ka tuloy na bakit parang ang hina niya. And then yung mga palabas din na terminal dito sa so 13. So number 13mm to. So kupalitan natin. Okay yan, open. So panghigpitan nyo lang yan, mga yan. Yan lang yung nagiging sigurado ko sa inyo nagiging problema niyan. Kaya ayaw niyang gumana. So titistingin natin kasi kanina hindi ko na siya tinisting dahil nakita ko na nga ito na yung pinadala sa akin ng may-ari. Sabi niya talagang nagbumibitaw. So yun nga yung naging ko, duda ko dun. Sabi niya sa akin is para daw nawawala-wala. So ngayon balik na agad natin. So yan, nakita nyo wala tayong ibang special na ginawa dyan. Naghigpit lang tayo ng mga terminal nya. So ganoon lang kadali yun.
So ngayon ito na siya. Itatabi na muna natin to hanggang chichikin naman natin yung kanyang kable. So yung ginagamit natin na pang welding, yan yung gagamit, yung i-check natin. Ito yung ground. So make sure nyo yung ground nito kasi minsan nauubos ba yung mga strand, katagalan kasi napuputol, kaya minsan mahina na yung ground natin. So dito nakita pa rin na medyo marami pa rin, okay pa rin siya. So higpitan lang natin ng konti yung kanyang bolt. So yan. And then may isa pa to yung kabila niya. So may dulo to, yung dulo niya na sinasalpak natin dyan. Yan. So ito yung isa rin sa mga nagiging problema. Minsan mapapansin mo yan, mainit. Kung mainit yan, malamang yung loob nito is doon na nag-uumpisa yung loose connection. So mamaya tatanggalin natin yan. And then ito yung isa, yung kanyang pang welding natin. So yan, ito yung karamihan. So tingnan natin yung terminal dito sa loob nito kung okay pa ba. So tutulak lang natin yan. So makikita nyo dito sa loob nito yung parang nakaipit lang naman yan, o nakaalin siya, nakaipit. So yan yung lagi nyo i-check kasi karamitan dito, yan, napuputol yan eh. Dahan-dahan siya, nauubos. Lalo na kung umiinit yung dulo niyan, yun agad yung i-check nyo. So para hindi kayo maghahanap ng kung ano pang problema. So yan yung mga karamitan na nagiging sa mga problema niya. So ito okay naman. So pa siya, nakaipit pa ng maayos. And then balik na natin para matestingan natin to siya kagad kung nagbago ba. And bago natin siya titestingin, so kunan natin ang voltahe para makita nyo lang na may voltahe to. So nasa tansya is nasa 50 volt ito to to 55. So tingnan natin kung meron yung mga 50 volt yan, mga merong 51. So tingnan natin yan kung ma-adjustin, ikutin natin kung magbabago ba. So dapat ito hindi magbabago kasi current lang yung na-adjust natin dyan, yung maintain pa rin yung 50 volt na yan. So 51 volt. So pag in-adjust natin yan, itinaas o binaba natin, so ayan, tinataas ko siya, so pa rin yung voltahe nya, hindi nagbabago. So binaba ko naman siya, yan pa rin. So ayos yung kanyang voltahe. So ngayon dito magte-testing na tayo. So ito na siya, in-ready ko na siya. So meron na tayo ditong wiweldingin na dalawang steel bar na pagdidikitin lang natin. So nilagay ko siya ng 153. So titingnan natin kung didikit siya. So ayun, meron siyang agad spark na makakapansin natin na nag-weld siya. So ayan, medyo malakas naman, hindi naman sabi na mahina. So subukan natin i-welding kung gagana ba talaga to. So, tingnan nyo lang kung tingin nyo is mahina siya o ano ba masasabi nyo kung malakas. So pwede nyo naman i-comment dyan kung okay lang ba. So ito na siya. So ginadandahanan ko lang muna siya para gusto ko talagang malaman. Mamaya itataas ulit natin yung voltahe niyan. Itataas natin ng mga 200 o mga 180 siguro para 80% ng lakas niya. So ayan, nakikita nyo nakaka-welding siya. So gagawin ko, iangat ko muna yung kanyang current. So itataas natin yung current niya. So dito naman tayo sa kabila. Ayan, i-ready lang natin to. So itong kabila na to naman ang natin sa 189. So ayan o. So malakas naman siya. Baka mamaya yung sinasabi ko, dun lang talaga yan sa terminal. So ayos naman yung current, hindi naman siya nagbabago. So steady lang din naman ang current niya. So ngayon itataas ko pa ito ng so depende kasi ito, pag inangat mo ng konti yung inyong kamay, depende sa inyo, lalakas yan, papansin nyo yun. So ayan, ulitin natin. So ayos na ayos, kapit na kapit yung niya pag welding natin. So ayan, ubusin lang natin tong rod na to. So yun, kitang kita nyo naman talagang na welding siya ng maayos. So ayan o. So parang talagang kita natin na malakas yung welding natin na yan. So lumakas siya.
So, pwede na ulit magamit. Bali hanggang dito na lang nga pala muna. So, at kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag na wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So yan lang yung simpleng idea na may share ko sa inyo ngayon. So stay safe and goodbye.